Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, ating ipagpapatuloy ang ating tafsir, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, balikan muna natin yung pangkalahatang kahulugan nung ating nakuha last week, na kung saan ito ay may kaugnayan sa ika-58 ng aya, kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. At dumating nga ang mga kapatid ni Yusuf sa Ehipto pagkatapos na mangyari ang tagtuyot sa kanilang kalupaan upang makakuha sila ng kanilang makain doon. At sila ay pumasok sa kanyang silid tanggapan at sila ay nakilala ni Yusuf batay sa kanyang galing at katalinuhan. Subalit hindi nila nakilala si Yusuf dahil sa tagal ng panahon at pagbabago ng kanyang mukha. Okay, so yun po yung ating at ito ay nakuha natin yung tafsir. Sa bagay na ito yung ibang mga dagdag na mga kwento na nabanggit mula sa iba't ibang mufassirun. At pagkatapos sinabi, walamma jahazahum bijihazihim qala atuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. At walang pag-aalinlangan na ipinag-utos ni Yusuf na sila ay asikasuhin. Okay, ito nga walang majahaza bijahazihim, ibig sabihin ito yung pag-aasikaso. May kinalaman sa pag-aasikaso, pagtanggap, pagbigay ng pagkain, pangailangan nila at iba pa. So, pinag-utos ni Yusuf na sila ay asikasuhin ng maayos at pagkalooban ng anumang kanilang pangailangan. At bago ito nasabi na nila kay Yusuf alayhisalam na mayroon pa silang kapatid sa ama na hindi nila naisama na walang iba kundi si Benjamin. At nabanggit natin yung mga kwento, yung conversation, yung hiwar sa pagitan ni Yusuf at ng kanyang mga kapatid. At kanyang sinabi sa kanila, qala atuni bi akhil lakum min abikum. Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid sa ama. Diba? Walang iba kundi si Benjamin. Diba? Kasi nga tinanong nga ni Prophet Yusuf alayhi salam sila kung ilan silang magkakapatid. So lahat yon ay nabanggit natin, mga kapatid. Then ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. At sabi pa ni Prophet Yusuf alayhi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita na ibinigay ko sa inyo ng buong buo ang inyong pangangailangan at inasikaso, inistima, okay, inasikaso ko kayo ng maayos, pinatuloy ng maayos, tinanggap ng maayos, na ko ang pinakamabuti sa tagatanggap ng panauhin. Wa ana khairul munzilin. Pinakamabuti sa tagatanggap, yung bang nag-entertain, nagwe-welcome sa mga bumbisita, sa mga sabihin natin sa mga panauhin. So dito mga kapatid, now dagdag ko lamang yung word na aufil kayla, okay? Wa aufil kayla, sabi ni Imam Tantawi rahimahullah, al muradu bi ifail kail itsmamuhu biduni tatfifin wa tangtisin. Diba? Ang ibig sabihin ng pagtupad yung alkil nga ay upang makumpleto ito ng hindi pinapahamak at hindi binababawas. Kaya nabanggit natin kung paano yung pag-arrange nga ni Prophet Yusuf alayhi salam. Diba? Every single person mayroong kamilyo. So, ilalagay lamang ni Prophet Yusuf alayhi salam, magpapadala lamang siya ng mga pagkain na kayang dalhin ng kamilyo at hindi pwedeng lumagpas at hindi pwedeng tinatawag na magkulang. Okay? So, what if sabihin, mantakin yun, 10 sila, 10 kamilyo. So, marami silang madadala. At yan ay siyempre ay ayon sa kanilang tinatawag na pamilya, ito ay sapat, ika nga sa kanilang tinatawag na pamilya. At pagkatapos dito mga kapatid, munzilin at karagdagan at lahat ng ito ay nabanggitan natin mula sa mga nakaraan. At pagkatapos sinabi, fa illam ta'tu bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Yun nga. At sinabi ni Prophet Yusuf alayhi salam, at kapag hindi ninyo siya nadala, si Benjamin, sa akin ay wala na akong ibabahagi sa inyo na susukatin
na kabuhayan, ni huwag na kayo magpunta parito sa akin. So mapapansin ninyo yung tinatawag na aya na ito. Yung unang aya, itong aya 59, ito ay may kinalaman sa tinatawag na targhib. Okay? Targhib. Ang ibig sabihin ng targhib ay ito yung pukawin ng diwa, o di naman kaya ay i-encourage or iinganyo, pag-iinganyo or paghihikayat. So dito, yung aya na ito, hinihikayat ni Musa, hinihikayat ni Yusuf alayhi salam ang kanyang mga kapatid na hindi nakakilala sa kanya na bumalik muli sila sa kanya upang bumili ng pagkain. Kasi bakit? Kasi yung pagkain na ipapadala sa kanila ay sapat na lamang para sa loob ng isang taon. Kaya naman ay siyempre alam natin 7 years ang drought, di ba? So pag hindi sila bumalik ay magkakaroon ng sabihin natin problema at wala silang makakain, di ba? At isa yan sa mga estratehiya rin ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kaya para sa ganun ay bumalik talaga sila, ay ini-encourage ngayon siya in-encourage sila ngayon ni Prophet Yusuf alayhi salam sa pamagitan ng pagsabi na alam taraw na anni awfil kaila wa ana khairul manzilin, di ba? Hindi ba ninyo nakita, hindi ba ninyo tinatawag na napansin na ng buong buo ang inyong pangailangan binigay ko sa inyo at inasikaso ko kayo ng maayos, tinanggap ko kayo ng maayos, at ako ang pinakamabuti sa tagapagtanggap ng panauhin. So ito ay encouragement, ito yung tinatawag na targhib. After ng targhib, merong tarhib. Okay, merong tinatawag na tarhib. Fa illam ta'ti bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun. At kapag hindi niyo siya dinadala sa akin, ay wala akong ibabahagi sa inyo na susukatin na kabuhayan. Ni huwag na kayong magpunta rito sa akin, sa aking lugar. Hindi na kayo makakatuntong sa aking lugar, sa aking bayan ng Ehipto. So dito, ang aya na ito, after nung targhib, ito yung tinatawag na tarhib. Okay? Ito yung tinatawag na tarhib. Tarhib, ibig sabihin is threatening, tatakutin sila, kumbaga, i-discourage sila, di ba? So actually ay ito ay pamamaraan din maging sa pagdadaawa natin, maging sa sabihin natin mga pagbibigay natin ng payo sa isang tao, nandyan lagi yung components ng targhib at saka tarhib. Sa da'wa, di ba? Kung ano, halimbawa, paano itarghib yung da'wa sa isang non-Muslim? So ito ipapaunawa sa kanya yung kabutihan ng tauhid, kahalagahan ng tauhid, kapakinabangan ng tauhid. At pagkatapos ito ay ipapasok mo yung tarhib. Nandiyan yung mga circumstances sa isang tao na hindi tinatanggap ang tauhid, ang kaparusahan sa shirk, at ang kanyang tinatawag na sabihin natin kahinatnan, yun yung tinatawag na tarhib. Okay? So hindi pwedeng mawala, mga kapatid. Kaya ang Islam ay dyan lagi yung targhib at saka dyan lagi yung tinatawag na tarhib. Balansi po yan. Kung may targhib, meron tinatawag na tarhib. Kaya nga sa atin, meron tinatawag na kabuti, may gantimpala, at the same time, meron parusa. Mayinaw? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na sa isang tao na andyan naman lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagingin ng kapatawaran. So yan ay targhib. Pero nakalimutan niyo yung other side ng tarhib, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi magbigay ng kaparusahan. Mayinaw? So yun po yung mga kapatid, yung tinatawag na punto sa bagay na ito. At pagkatapos, sinabi, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Sinabi ng mga kapatid bilang response, walang pag-alinlangan, gagawin namin ang anuman na aming makakayanan upang makumbinsi. Qalu sanurawiduhu anhu, upang makumbinsi namin ang aming ama na maisama niya sa amin si Benjamin. At ito ay aming gagawin na hindi kami magkukulang sa pagsasagawa nito. Now, ayon sa ibang mga ulama, ang ibig sabihin ng qalu sanurawidu anhu, sanurawidu, ito ay ayon kay Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ito ay sabihin natin ay sanatlubu minhu. Ibig sabihin ay hihilingin namin siya mula sa kanyang ama. Wa nas'aluhu ay yursilahu ma'ana. At hihilingin namin sa kanya na isama at ipadala kasama namin. So sanrudo ibig sabihin ay sanatlubu. Okay? Sa natlubu. Okay, ang sindian, actually ang sanatlubu or sanurawido, ang sindian ay tinatawag na prefix ng isang, sabihin natin, ng isang fi'lun mudari. Okay, sa fi'lun mustaqbal. Ibig sabihin ito yung ang sin ay gamit na ang sin dito sa mga verb form
kapag kasi pumapasok ang sin naman, ang dagdag na sin na yan, ang prefix na yan, kapag pinag-usapan ang tinatawag na verb, at ang verb dito tinutukoy ay pumapasok siya specifically sa fi'lun mustaqbal or fi'lun mudari. Ibig sabihin yung pang sa kasalukuyan or pang hinaharap. Na ang sin dyan, ang tumutukoy kapag pinasukan ng isim ang isang verb ay sa fi'lun mudari o mustaqbal, ay nangangahulugan ay sabihin natin ito ay gamit for, sabihin natin ay pang hinaharap. Okay? Pang hinaharap ang sin at saka saufa. So ang punto dito mga kapatid ay sa natlubuho. Okay? Natlubuho ay hihilingin namin. Now, sa nawari duho, ihilingin namin. Okay? Ihilingin namin siya sa amin, sa kanyang ama. Ano yung mga plato na natutumba? Sister Maldia, paki ano naman po yung ano yung okay. Then lafa'ilon, kaya kalo sa nurawi duhu anhu abaho, ihilingin namin siya sa kanyang tinatawag na ama, na madadala namin next time na pagpunta namin dito, pagbalik namin. Wa inna lafa'ilon. Wa inna lafa'ilon, ibig sabihin ay ladamun. Okay, lafa'ilon is another tafsir ng lafa'il is ladamun. Okay? Ladamuna. Ladamuna, ang ibig sabihin ng ladamuna ay ginagarantiyahan namin ang kanyang pagpaparito. Sabi ng mga kapatid, kapatid niya, ginagarantihan namin yan, ang kanyang pagpaparito. At gagawin namin ang mga kaparaanan sa bagay na ito. Gagawin namin ang lahat ng kaparaanan upang madala sa iyo. At syempre, at makapagkalakal. Okay, so, lagi okay, para makapagkalakal ng tinatawag na sa mga susunod. Okay, ayon kay tinatawag na Ishaq, ayon naman kay Ishaq, wa inna lafa'ilun, ibig sabihin lanajtahidun. Another tafsir ng lafa'ilun, lanajtahidun. Okay? Lanajtahidun. Okay, lanajtahiduna. Lanajtahidun. Ang ibig sabihin ng lanajtahidun, ibig sabihin ay ito ay komentaryo ni Ishaq, ibig sabihin katiyakan kami ay magpupunyagi, mag-struggle, mag-strive, ibig sabihin ijtihad. Katiyakan kami ay magpupunyagi at gagawin namin ang makakayanan namin para lamang madala namin siya sa iyong harapan sa susunod na pagkakataon. Now, merong issue dito bago tayo dadako sa susunod na aya. Merong tinatawag na issue sa aya na ito. Di ba? O kaysa mga sabihin natin sa aya na ito o kaysa sa unang aya. Ang issue is kung sasabihin na papaano pinayagan ni Yusuf alayhi salam na magdalamhati ang kanyang ama sa kahilingan ng kanyang kapatid, na isama ang kanyang kapatid sa kanila. So papaanong hahayaan ni Prophet Yusuf alayhi salam, na alam naman ni Prophet Yusuf alayhi salam na mahal na mahal ni Propeta Yusuf, mahal na mahal ni Propeta Yaqub si Binyamin, dahil yun ang nagiging sabihin natin kapalit ni Prophet Yusuf nung nawala siya sa buhay ni Prophet Yaqub alayhi salam, di ba? So kapag alam ni Prophet Yusuf na kapag kinuha ngayon na ng kanyang mga kapatid si Benjamin at dinala ngayon sa kanyang harapan, talagang malulungkot ang kanyang ama. So papaanong hahayaan ito ni Prophet Yusuf alayhi salam? Papaanong pinayagan ito ni Prophet Yusuf alayhi salam na siya magdadalamhati, di ba, ang kanyang ama sa kahilingan niya sa kanyang kapatid na dalhin nila si Benjamin. So ano dito mga kapatid? Ano ang dahilan? Okay? Sinabi ng ating mga ulama at of course ito ay nabanggit ni Imam Qurtubi rahimahullah sa kanyang tafsir. Sinabi, mayroong 4 na sagot dito kung bakit hinayaan at pinayagan yun ni Prophet Yusuf alayhi salam na sa kabila nito ay magdadalamhati ang kanyang ama sa pagkahiwalay ni Benjamin kung sakasakali. So meron itong tinatawag na 4 na kasagutan mula sa mga mufassirun. Isa sa mga ito ay maaaring siya ay inutusan ng Allah na gawin iyon upang subukin si Prophet Yaqub alayhi salam. Upang subukin, upang i-trial si Yaqub alayhi salam. Di ba yung patience ni Yaqub talagang hindi matatawaran din, subhanallah, di ba? Alam natin yan mga kapatid sa pananampalataya. Talagang mag-ama sila. Diba mag-ama si Prophet Yaqub at saka si Prophet Yusuf, talagang ang kanilang patience, subhanallah, ay talagang hindi mapantayan. So maaaring inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin iyon
upang subukin si Yaqub alayhisalam, upang mapalaki ang kanyang gantimpala, upang lumaki ang gantimpala ni Prophet Yaqub alayhisalam. Kaya naman siya ay sumunod sa kanyang utos dito. Kaya nga kung ating mamay pagpapatuloy ang ating tinatawag na tafsir o kaya ang ating kwento, ay sa kalaunan pumayag si Prophet Yaqub alayhisalam na ipadala si Benjamin kasama ng kanyang mga kapatid papunta doon sa Ehipto, papunta sa harapan ni Prophet Yusuf alayhisalam. Yan ang unang kasagutan. Pangalawa, ang kasagutan, posibleng nais niyang bigyan ng babala si Yaqub tungkol sa kalagayan ni Yusuf para magkaroon ng idea si Yaqub alayhisalam sa kung ano ang kalagayan ni Prophet Yusuf alayhisalam. Kasi may sense of ito mayroon tinatawag na psychology itong si Prophet Yaqub alayhisalam. Siyempre, alam natin yung instinct ng magulang sa tinatawag na anak, di ba? So, para magkaroon ng tinatawag na bigyan ng babala o kaya ng hudyat tungkol sa kalagayan ni Prophet Yusuf alayhisalam, si Yaqub alayhisalam. Kaya naman, mga kapatid, yun nga, ay sumakanya nawang kapayapaan, kaya naman ay pumayag. Now, pangatlong kasagutan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, upang ang kasiyahan ni Yaqub ay madoble sa pagbalik ng kanyang anak. Mga suggestion ng mga sa mufassirun ika nga, upang siyempre sa muling pagkikita nila ay madoble ang kanyang pananabik, di ba, para hindi magsawa sa kay Benjamin. Kaya kung mahiwalay ng bahagyang pagkakahiwalay at babalik muli ay para madoble ang pananabik nga nilang mag-ama. So yun yung mga suggestion ng ilan sa mga mufassirun. Pang-apat na sagot, upang ipakita ang kasiyahan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpupulong sa kanya o pagtitipon muli sa kanya sa harap ng kanyang mga kapatid. Diba? Upang bumaling muli ang kanyang atensyon na dati-rati ay nasa kanya. Kasi nga dati, syempre, ay close sila, magkakapatid, si Benjamin at saka si Yusuf, so matagal na panahon. Ayon kay Ibn Abbas, diba? Sabi natin 40 years, diba? O mahigit, approximately, yung pagitan ng magkakahiwalay nila. Subhanallah. Kaya maaaring makalimutan na ni Benjamin si Yusuf alayhi salam. At sa time na dadalhin nga ng mga kapatid niya si Benjamin at iharap at magtitipon namang muli, ay sa ganun ay yung kasiyahan kumbaga ay nanduroon, di ba? So ito yung mga suggestion lamang ng mga ulama. Subalit ang unang pananaw ang mas malapit sa katotohanan at ang Allah higit na nakakaalam. Ano yung unang pananaw? Na maaring inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin iyon upang subukin si Prophet Yaqub upang mapalaki at madaragdagan ang gantimpala para sa kanya. Kaya naman, siya ay sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung pinakamalapit na opinion ayon kay Imam Al-Qurtubi rahimahullah mula sa mga iba't ibang suggestion ng mga mufassirun. At pagkatapos, mga kapatid, yun nga, pagkatapos niyan, yung ayah, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Okay, at sinabi ni Yusuf sa kanyang mga tagapagsilbi, Fityan, اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. Sabihin, ilagay ninyo ng lihim sa kanilang mga lalagyan, bida'atihim, fi rihalihim, sa kanilang mga lalagyan, ang ibinayad nila, bida'atahum, yung kanilang mga ibinayad, yung halaga na ibinayad nila, katumbas ng pagkain na madadala nila papunta sa Kanaan. Upang ito ay malaman, la'allahum ya'rifunaha, upang ito ay malaman nila kapag sila ay nakabalik, idang kalabu ila alihim, kapag sila ay nakabalik na sa kanilang pamilya, at mapapagtanto la'allahum yarji'un, at mapagtanto nila ang pagpapahalaga sa kanila upang sila bumalik sa paghahangad na magbibigay tayong muli. Okay? So, of course, dito tayo nagtatapos, diba? Now, let's talk about Lifitianihi. Lifitianihi, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ayon kay Imam Qurtubi rahimahullah, ang fityan, pangmaramihan ng fata, pangmaramihan ng tinatawag na fata. Ang fata ay panglalaki. Okay? Masculine siya. Masculine. Ang pag ginawa siyang feminine is ganito ang itsuran. Fata din siya, subalit magkaiba yung spelling. Fataton. Okay? Fataton. So, feminine naman siya. You know? Fityan, ito ay pangmaramihan ng tinatawag na fata.
na kung saan ang fata ay para siyang nasa kasagsagan ng pagbibinata. Mga kabataan ba? Nasa kabataan. At kung ano ang ibig sabihin dito ay ang mga naglilingkod sa kanya kay Prophet Yusuf at tumutulong kay Prophet Yusuf sa kanyang trabaho at sa kanyang tungkulin. Kaya sa ibang mufassiron na ang fata dito ay walang iba kundi ay servant, ika nga ay alipin. Sabihin mga alipin ni Prophet Yusuf alayhi salam. At based dun sa kwento natin na talagang for how many years na tinatawag na drought, ay pati mga alipin ng mga tao doon sa Ehipto ay ibininta ika nga kay Prophet Yusuf bilang kapalit ng pagkain para lang sila ay makasurvive. At maging yung kanilang mga sarili nung sa sumunod na isang taon, maging yung kanilang mga sarili ay ibininta na kay Prophet Yusuf bilang maging alipin lamang ni Prophet Yusuf kapalit ng mayroon silang makakain. At kaya nga lahat, sabi na, di ba? Sabi ni Imam Tantawi na lahat doon ika nga sa buong Ehipto ay lahat maliban lamang na naging alipin ni Prophet Yusuf alayhi salam. But after that ay pinakawalan ni Prophet Yusuf alayhi salam, pinalaya ika nga mula sa pagkaalipin. Okay. So yun mga kapatid. So of course yun nga waqala li fatyahu ij'alu bada'atahum ij'alu bida'atahum. Na word ng bida'a mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang word na bida'a, okay? Ang bida'a mga kapatid ay which is basically ang ibig sabihin ng bida'a ay kalakal. Na sa original nitong kahulugan, ang masaganang bahagi ng yaman na kung saan ay dinadala sa pangangalakal, dinadala sa kalakal. Ito yung sabihin natin yung goods kumbaga na kinuha mula sa salitang al-bid'a. Ito ay Sufyan, ito ay kinuha mula sa word na al-bid'a. Al-bid'a mga kapatid, ang ibig sabihin ng al-bid'a ay peraso o piece, kumbaga piece. Ibig sabihin halimbawa kamay mo ito, bid'a, kabahagi or kapiraso nito. Yan ang ibig sabihin ng bid'a. Kaya naman ito ay bahagi ng yaman or masaganang bahagi ng yaman na dinadala sa kalakal. Yan ang ibig sabihin bida'atahum. Okay? So okay, sabi na ij'alu bida'atahum, nang ibig sabihin ay ilagay ninyo ang kanilang bida'a na hindi na namamalaya at hindi na napapansin. So, ang ibig sabihin dito, ilagay ninyo ang presyo o halaga. So, ang tinutukoy dito na bida'a ay yung tinatawag na price, halaga or price, diba? Or katumbas, kumbaga, ng kanilang pagkain at ito nga ay dirhams. Ayon sa iba, ang bida'a dito, ito itutukoy sa tinatawag na dirhams. Unang opinion, sinasabi na ito ay dirhams. Siyempre, pag bibili ka ng tinatawag na pagkain, ang pambayad ay sabihin natin ay dirhams. Ang dirhams kasi yun yung currency noon sa unang kapanahunan. Dirhams at saka dinar. Sinabi ni Ad-Dahhak mula sa authority ni Ibn Abbas, ang tinutukoy na bada'i, ika nga bida'a, ito ay tumutukoy sa tsinelas at sa katad. Ito ay tumutukoy sa tinatawag na tsinelas. Ang layo naman no, tsinelas ang mahalaga. Ito ay ayon kay isa sa mga ni Ibn Abbas. Tsinelas o din naman kay or sabihin natin ay katad. Ang katad mga kapatid sa English ito ay leather. Okay, leather. Na? So yan. So ito ay opinion ni Ibn Abbas rahimahullah o radiyallahu an mula naisalaysay ni Ad-Dahhak. At sinabi naman ng ibang mga mufassirun, ito ay walong garapon ng Suwaik al-Makal. Ito ay 8 garapon. Okay? Walong garapon ng Suwaik, okay, al-Makal. Ang Suwaik al-Makal, ito ay unit ika nga ng goods noong unang kapanahunan. 8 garapon ng Suwaik al-Makal. So, ito ay suggested ng mga ibang mga mufassiron. At of course, ang unang pananaw ay walang iba kundi ang tama na walang iba kundi ang dirhams. Na ito ay yung presyo ika nga ng kanilang pinamili ay ang dirhams, hindi kung ano-ano, tsinelas at saka katad. Aanin ni Yusuf yung tsinelas at saka katad. Anyway, ito ay mula sa tafsir ng Bagawi rahimahullah. Ij'alu bida'atahum, sabihin ilagay ninyo ang price na kung saan kung pera o anumang katulad dito bilang tinatawag na presyo kumbaga o halaga ng kanilang pinamili, ilagay ninyo na hindi na namamalayan fi rihalihim. Ang word na rihal mga kapatid sa panampalatayang Islam, talk about rihal. Okay? Fi rihalihim, nang ibig sabihin ay, at ang rihal, pangmaramihan ng rahal. From the word rahlun. Okay? Rihal plus plural, rahlun is as a singular form. Nang ibig sabihin basically is saddle.
alam mo po yung saddle. Yung saddle, yung po inilalagay sa ibabaw ng isang hayop, kamilyo man o kabayo, upang doon sasakay yung pasahero. Ang tawag dyan is saddle. O di naman kaya ay baggage. Ito ay, sabihin natin baggage or bagahe. Okay? So, na kung saan ito ay ang inilalagay sa kamilyo mula sa mga gamit ng pasahero. So, yun ang ibig sabihin ng tinatawag na rehal. Okay? So, ilagay ninyo kasama doon sa mga bagahe, kumbaga, sa likod ng kamilyo na dinadala. So, yun ang ibig sabihin ng aya. La'allahum ya'rifunaha, upang sa ganun ay malaman at mabatid nila ito. Idang kalabu, idang kalabu, ibig sabihin ng idang kalabu ay tinatawag na ay raja'u, ar-ruju'. Okay? Raja'u, ibig sabihin ay sa pagbalik, balik. Kasi ang word na inqilab, ang ibig sabihin inqilab ay bumalik, sa Bisaya ay bumaliktad, balintong. Okay? From the qalb, yuqallibu, diba ang puso, kadalasan ng puso ay bumabaliktad ng puso. So inqilab, ibig sabihin ay bumalik mula sa kanilang pinanggalingan, sa kanilang pamilya. So dito mayroon tinatawag na ikatanungan dito sa aya na ito. Bakit ito ginawa ni Yusuf alayhi salam? Ano ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Yusuf alayhi salam na inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na ibalik at hindi tanggapin, bagkus ay ibalik at ilagay doon sa kanilang mga bagahe yung kanilang pambayad, di ba? Yung kanilang pambayad. Sa hanggang sa sila'y makabalik, at pag sinilip nila ito ay matagpuan nila na hindi tinanggap ni Prophet Yusuf alayhi salam. So, iba't ibang mga kalagayan yung sinabi ng ating mga ulama, kapatid. Kaya naman, sa issue na ito ay nagkakaiba-iba sila, yung mga scholar, mga mufassirun, tungkol sa kadahilanan kung bakit ginawa ni Yusuf ang bagay na ito. Ano ba ang nagtulak kay Yusuf na gawin ito? Una, sinabing nais niyang ipakita sa kanila na mga kapatid niya ang kanyang yung bang pagkabukas palad, yung kanyang pagiging generosity, para ipakita sa kanila ang kanyang pagkamapagbigay sa pagbabalik ng mga kalakal at pag-aalok ng mga garantiya sa kabutihan at kawanggawa. At upang magsilbing panghihikayat, encouragement sa kanyang mga kapatid na bumalik muli upang malaman nila ito. Ibig sabihin na sila ay binigyan ng pagpapahalaga at binibigyan ng karangalan. Diba? Na hindi ito ginawa sa ibang mga, sabihin natin mga consumer. Hindi ito ginawa sa ibang mga panauhin. Sa kanila lamang. So ito ay pagpapakita ng generosity ni Yusuf alayhi salam sa kanila, pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila, pagpapakita ng tinatawag na karangalan. Talagang wala talaga sa puso ni Yusuf ang paghihiganti. Bagkus ay ang pagkaawa, pagkamapagbigay, di ba? Since pamilya pa rin din naman sila eh. At the same time ay hindi pa ito panahon para i-reveal ang kanyang pagkatao. It's surprise, kumbaga, yung revelasyon ng kanyang pagkatao. Sa ganun ay maisip nila somehow yung kanyang mga pagkakamali at ginawa nila kay Prophet Yusuf alayhi salam. Di ba? At sinabi naman ng ibang mga mufassirun, nakita niya ang isang masamang tao. Mayroong nakita si Yusuf alayhi salam na may masamang tao na kumuha ng halaga ng pagkain mula sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid na samantalang kailangan nila ito. So another scene of story, di ba? Kung ating gagawin isa pelikula ito, ay gagawa tayo ng isang senaryo na yung pambayad ng kanyang mga kapatid ay mayroong masamang tao na kumuha sa kanila yung pambayad. Alam natin sa panahon na yun na taggipit, kumbaga, di ba, pag minsan ay kumakapit sa patalim, diba, so ang iba nagnanakaw dahil sa kagipitan. So yun nga, sa mga suggestion na bagay Imam Baghawi rahimahullah na mayroong isang masamang tao na kumuha ng kanilang pambayad, diba, kumuha. So nakabayad na sila, nakabayad na siguro, subalit yung tirabi tapos mayroong kinuha ulit, mga ganito mga senaryo, kaya naman ibinalik ito ni Prophet Yusuf alayhi salam sa kanila na hindi na namamalayan. Okay? Hindi na tinatawag na nalaman bilang kabutihang loob sa kanila. So yun ang pangalawang suggestion, pangalawang tinatawag na sabi ng mga mufassirun. Sinabi ni Al-Kalbi, isa sa mga mufassirun, natatakot si Yusuf alayhi salam na ang kanyang ama ay walang sapat na papel o halaga upang sila ay makabalik muli.
Kasi kapag hindi binalik yung tinatawag na pera, so syempre mahihiya ngayon yung kanyang kapatid, pati yung kanyang tinatawag na ama na bumalik sa kanya para humingi ng pagkain na wala nang tinatawag na kapalit, walang katumbas kumbaga. Kasi kala-kala nang ang tinatawag pinag-usapan dyan eh. Diba? Sa kahit gaano kababang presyo, kung wala naman talagang sabihin natin wala kang pambayad, mahiya ka talaga. Diba? So, natatakot ngayon si Yusuf alayhi salam sa kanyang ama na wala na siyang sapat na wala nang titirang halaga o presyo o kay papilo pera upang sila ay makabalik muli. Diba? Para bumili na uli ng pagkain. It makes sense. Maaring, diba? Pwede mangyari yon. At sinabi din ng ibang mufassirun, ginawa niya iyon. Bakit? Sapagkat alam niya na pinipilit ng kanilang relihiyon na ibalik ang mga kalakal upang tanggihan ang pagkakamali at hindi sila pinapayagan sa kanila itong tinatawag na hawakan. Ito ay nabanggit lamang ng which is, medyo malayo na tinatawag na opinion ikang mufassirun. At gayon din, sinabi, nabanggit sa tafsir ng Qurtubi rahimahullah, iba pang mga suggestion ng mga ibang mga scholar. Sinabi na ginawa lamang ni Prophet Yusuf alayhi salam iyan upang sila ay bumalik kung matagpuan nila ito. Yung pera na nakalagay doon ng pasikreto. Alam niya na hindi sila tumatanggap ng pagkain maliban sa ito ay may presyo. Okay? Kasi yung prinsipyo noong unang panahon, hindi sila tumatanggap ng pagkain, okay, kung wala itong tinatawag, maliban lamang na meron itong halaga o pepresyohan. Diba? Now, kung malaman ngayon ng kanyang mga kapatid na nandito yung pera, di ba? So mahiya ngayon sila na sabihin nating tangkilikin yun na samantalang hindi tinanggap yung kanyang halaga, yung presyo, di ba? Kaya mapipilit na silang bumalik ngayon. So yun isa sa mga tinatawag na mga suggestion ng mga scholar. At ganyan sinabi pa ng iba, upang matulungan silang bumalik upang bumili muli ng pagkain. It's a simple suggestion. Another suggestion, nakakahiya, sabi ng ibang mga mufassirun, nakakahiya na kunin niya sa kanyang ama at mga kapatid ang presyo o halaga ng pagkain. It makes sense, diba? Biro mo, parang bilang tinatawag na anak na nasa mabuting kalagayan, diba? Nakakahiya naman siguro na kukunin pa yung kanilang bahalaga, yung presyo nila. Diba? Nakakahiya yun na kukunin pa. Parang pang-aabuso na yun, diba? Kapatid mo na nga sila. Tapos galing pa sa yung tinatawag na sariling ama. Tapos kukunin mo pa yung bayad, diba? So parang nakakahiya yun. So nahihiya daw si Prophet Yusuf alayhi salam na kunin yun. Kaya ibinalik yun. Kaya ginawa yun, ibinalik. But anyway, as sinabi pa ng iba, upang makita nila ang kabutihan niya. Makita ng kapatid at saka ng kanyang ama yung kabutihan niya at sa ganitong paraan sila ay babalik dito. Kasi hindi mahihiya, kumbaga dahil sa kabutihan, welcome ang isang tao sa kanya, diba? Para talagang babalik. But anyway, so iyon ay ayon naman sa tinatawag na tafsir na katulad ng Imam Tabari rahimahullah, iyon ay inilaan niya upang hindi sila lalabag sa kanilang pangako sa kanya na bumalik. Okay, nilaan niya yon, yung tinatawag na paglagay noon, yung bidaa. Okay? Para sa ganun ay hindi sila lalabag sa kanilang pangako sa kanya na bumalik. Kung masumpungan nila sa kanilang mga sa kanilang mga bags or sako ang presyo, yung halaga, yung pera ng pagkain na kanilang kinuha, at ang iba ay which is pagmamayari sa pagmamayari ito hindi na itong pagmamayari natin eh. Kasi yung perang halaga na yon hindi na pagmamayari, kundi pagmamayari na nung ni Yusuf alayhi salam. Na hindi na alam na si Yusuf yon. So, mahiya sila ngayon na hindi na natin ito pagmamayari. Bakit tayo kakain na kukuhaan hindi natin pagmamayari? So, mahiya sila ngayon. Okay? So, nahiya sila na hawakan nila ang presyo ng pagkain sa kanila na kanilang nakuha hanggang sa maibalik nila ito sa may-ari nito na walang iba kundi si Yusuf upang anyayahan silang bumalik dito. Yun ang rason talaga. Kaya naman sa ganitong paraan, magiging mas epektibo na sila ay makumbinsi na bumalik mula rito. So, ano man ang mga suggestion ng mga ulama, mga kapatid, di ba? Maaaring mangyari ito. Pero ang pinakapunto dyan para lang makabalik sila. Di ba? Yun ang pinakapunto dyan. Ano man ang dahilan, ika nga, okay? Ano man yung mga kadahilanan na sinasabi ng ating mga ulama na maaaring mangyari, subalit ang pinakapunto ay para lamang bumalik ang kanyang kapatid, ang kanyang mga kapatid sa kanya para bumalik ulit ng pagkain na kasama nila si Benjamin. Okay? So, kasama na sa tawag na Benjamin. Pagkatapos mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito yung panghuli nating inshallah kasi malapit tayong oras din natin. Pagkatapos ito mga kapatid, sa aya na ito ay sa ika-63 at saka ika-64 na aya, ito ay tumatalakay sa paghingi
o hiningi ng mga kapatid ni Yusuf ang pahintulot ni Yaqub alayhis salam na ipadala ang kanilang kapatid na si Benjamin na makasama nila sa tinatawag na Egypt. Kaya nga, after that, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nang bumalik na sila sa kanilang ama, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa-arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. So dito, falamma raja'u ila abihim, at nang sila ay makabalik. At nang sila ay nakabalik sa kanilang ama, ila abihim, si Yaqub alayhis salam, okay? Qalu ya abana. Diba? Ikinuwento, of course, nandyan yung tinatawag na pag-uusap, kumustahan muna, syempre, kumusta ang paglalakbay, diba? Anong nangyari sa inyong paglalakbay, diba? Tila bagay kayo ay mapalad dahil nakakuha kayo ng pagkain, diba? So, ikinuwento nila ang pangyayari hinggil sa napakarangal na pagtanggap sa kanila ng tagapamahala roon na walang iba kundi si Yusuf, dahil hindi nila alam na si Yusuf. At kanilang sinabi, qalu ya abana muni'a minnal kail. Katiyakan, sabi niya, o aming ama, katiyakan, hindi na kami pagbibigyan pa sa susunod. Pinagbawalan na kami na makakuha ng pagkain. Okay? Hindi na kami sabihin natin papayagan pagkatapos ng oras na ito, maliban na lamang kung maisasama namin ang aming kapatid na si Benjamin. Si Benjamin, dahil sa ito ay naikwento namin sa kanya. Tinanong kami tungkol sa aming magkakapatid, diba? At nabanggit nga si Benjamin, tinanong siya kung nasaan si Benjamin. Sabi namin na pinaiwan mo at hindi mo pinasama sa amin. Kaya naman ay hiningi niya sa amin na sa susunod dalhin talaga si Benjamin sa kanyang harapan. Kaya please, sabi niya, parang awa mo na ay isama mo siya sa amin. Kaya dahil after that sinabi fa'arsil, okay, fa'arsil ma'ana akhana, okay, akhana naktal. So nakung kaya sabi nila, ipasama mo na siya sa amin, fa'arsil ma'ana, ipasama mo na siya sa amin, ipadala mo na siya sa amin para makasama upang makapagdala kaming muli. Okay, fa'arsil ma'ana akhana. Diba? Akhana, itunutukoy dito ay walang iba kundi si Benjamin. Okay? Benjamin. So, ipadala muna siya sa amin para makasama namin ang aming kapatid, si Benjamin. Naktal. Ang ibig sabihin ng naktal, mga kapatid, upang kami ay makapagdala kaming muli ng sapat na kabuhayan natin. Ibig sabihin, para makakuha kami ng bahagi ng aming share ng pagkain. Diba? So, ang ilang mga scholar, pagdating sa pagbabasa, ilang mga scholar ay binasa ang aya na ito sa paraang yaktal. Okay? Sa ibang pagbabasa, dalawang kira ito. Naktal at saka yaktal. Yaktal. Okay? Yaktal. Pag naktal, na kung saan yung na dito, ito ay tumutukoy sa tinatawag na sabihin nating Usba, mga brothers ni Prophet Yusuf alayhis salam. Okay? Ito ay tumutukoy. Pero pag yaktal, ito ay tumutukoy kay kay Benjamin. Upang Benjamin, pag ito ay kay Benjamin, ay upang sa ganun si Benjamin ay makakuha din ng kanyang share, na pagkain para dagdag doon sa magiging tinatawag na kabuhayan natin. Yan ang ibig sabihin nun. But anyway, either parehas ang pamamaraan ng pagbabasa na napatunayan at ito ay walang problema. Kung babasahin mo ito lang naktal, pwede tanggap din sapagkat ganun din na-reveal yun. At ganun din yaktal, wala din problema, ganun din ito na-reveal. Parehas ito ay tama, parehas ito napatunayan mula sa mga makatotohanan ng pagbabasa ng banal na Quran. Okay. So yun mga kapatid, so dito ang yaktal at nakukuha niya ang kanyang rasyon o makukuha niya ang kanyang takdang bahagi. At sabi nila, wa innahu lahu lahafidhun. At huwag kang matakot, di ba? At nangangako kami, sabi niya, wa inna lahu lahafidhun. At kami ay nangangako na siya'y aming pangalagaan, na siya'y aming tinatawag na pangalagaan. So, ibig sabihin na huwag kang matakot para sa kanyang kaligtasan, sapagkat siya ay ibabalik namin sa iyo. Ibabalik ng buo. Ganito, alam nyo, yung sinabi niya ito, wa inna lahu lahafidhun, ito mismo yung sinabi nila kay Yaqub tungkol sa kanilang kapatid na si Yusuf alayhis salam.
Di ba matatagpuan sa Surah to Yusuf, verse 12 na banal Quran, pabalikan natin. Anong sabi nila? Nung hihiramin sana nila si Yusuf kay kay Yaqub para mamasyal, sabi niya, arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Wa inna lahu same phrase, di ba? Same na tinatawag na dahilan. Hayaan mong isama namin siya, si Yusuf, bukas sa aming paglabas tungo sa ating pastulan upang siya ay makapagsaya sa pamamagitan ng pagkain at mga prutas at mga masasarap na mga pagkain ng mga bunga roon at makipaglaro sa amin ng habulan at iba na mga laro pa, sabi nila. At katiyakan na pangangalagaan namin siya mula sa anumang panganib. Diba? At kami ay mangangalaga sa kanya, ibabalik namin siya sa iyo ng buo. Same phrase, same words na binitawan nila, di ba? Katulad ng pagbitiw nila ngayon patungkol kay Benjamin. Patungkol kay tinatawag na Binyamin. Kaya ito ang dahilan kung bakit sinabi sa kanila ni Prophet Yaqub, yung tinatawag na sumunod na ay makapad sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya naman, bago yan, which is Muni Amin Al-Kail, ayon kay Imam Tantawi rahimahullah, yung ibig sabihin ng Al-Kail dito, Al-Kail, okay? Al-Kail, mga kapatid, ay ang sinusukat. Kaya nga't ang kail, ibig sabihin anumang sinusukat na pagkain na kailangan ng mga tao. Yan ang ibig sabihin ng kail. Ang ibig sabihin ng pinipigilan dito ay upang makaiwas sa pagitan nila at siya sa hinaharap. Sapagkat ang kanilang pagbalik sa pagkain ay isang tinatawag na karina, isang indikasyon sa pantaha sa bagay na ito. Okay? Kaya pinigilan sila sa pagkuha ng pagkain. Ang kail na tinutukoy dito ay walang iba kundi food. Okay? Anumang nasusukat na pagkain, kailangan ng tao, yung sabi ng kail. So yun nga, farsil ma'ana ila akhana naktal, kailangan mo, hindi namin makukuha ito, maliban lamang na ipadala mo sa amin si Benjamin, kasama namin sa susunod, upang sa ganun ay tinatawag na sabihin natin ay makakuha siya ng bahagi, makakuha kami ng bahagi para maidagdag sa ating kabuhayan bilang pamilya, wa inna lahu lahafidhun, at aalaga namin siya, at yung same words, katulad ng binitiwang salita nila patungkol kay Yusuf noon. Subalit ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Prophet Yaqub alayhi salam. Anong sabi ni Prophet Yaqub alayhi salam? Qala hal amanukum alayhi illa kama amintum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Sinabi dito ni Prophet Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, sinabi sa kanila ng kanilang ama, okay? Hal amanukum alayhi illa kama amantum ala akhihi min qabl. Diba? Paano ko kayo, sabi na, paano ko kayo mapagkakatiwalaan ngayon kay Benjamin? Okay, alayhi, ibig sabihin ito kay Benjamin. Paano ko may pagkakatiwalaan ngayon kay Benjamin, ngayong walang pag-aalinlangan na ipinagkatiwala ko sa inyo noon ang kanyang kapatid na si Yusuf, akhihi. Okay, walang iba kundi si Yusuf, tinutukoy dito. Kapatid na si Yusuf, sa pangako ninyong pangalagaan siya. Sabi niyo pangalagaan niyo siya. Subalit anong ginawa ninyo? Subalit hindi niyo ito tinupad. Di ba? Kayo ay lumabag at hindi tumupad sa sabi natin sa mga sinasabi ninyo, mga pangako ninyo. Na kung kaya, hindi na ako nakatitiyak, sabi niya. Hindi na ako nakatitiyak na tutuparin pa ninyong muli ang inyong pangako at mapangangalagaan ninyo siya. Kaya ito yung kahalagaan ng trust, di ba? Kahit pa sabihin natin pa member of the family, kapag nasira talaga yung pangako, mahirap nang ibalik. Okay? Mahirap nang ibalik muli ang tinatawag na pangako. Madaling mangako, subhanallah, subalit ay mahirap magtupad minsan ng pangako. You know? At kapag nawala ang pangako naman, mahirap na ibalik ulit yung nasirang pangako. Kaya it is one of the important thing sa pagitan ng dalawang tao, more than two person, yung tinatawag na pangako, yung trust, yung amana, subhanallah. At dapat ingatan. Kaya nga sa Islam, ini-encourage i-keep, pangalagaan yung tinatawag na trust, dahil pag nasira ito ay talagang mahirap na ibalik, kahit pa sa pagitan ng tinatawag na pamilya. Okay, sila ay tinanong niya, di ba? Gagawin ba ninyo sa kanya maliban sa kung ano ang ginawa ninyo sa kanyang kapatid na si Yusuf dati? Nang siya ay nilayo ninyo sa akin at hiniwalay ninyo sa akin, anong ginagawa ninyo? Okay? Hindi niyo binalik. Hindi niyo tinatawag na ibinalik sa akin. Fallahu khairun hafidha wa huwa khairur rahimin. Subalit ang aking pagtitiwala, di ba? Fallahu khairun hafidha. Ang aking pagtitiwala ay sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pinakamabuti sa lahat ng tagapangalaga at siyang pinakamaawain sa lahat ng maawain. At ako ay umaasa na kaawaan niya ako
at pangalagaan siya at ibalik sa akin. Okay? Ibalik sa akin. Sinabi ni Yaqub, ang Allah ay may pinakamagandang awa sa akin sa lahat ng mga nagpapakita ng awa. Siya ay mahabagin sa akin para sa aking katandaan, kahinaan, pagkasabik sa aking anak. Ako ay nagsusumamo sa Allah na ibalik siya sa akin at payagan siyang magkasama kami sapagkat tiyak siya ang pinakamawain sa mga nagpapakita ng tinatawag na awa. Okay? So, ibig sabihin dito, ito yung indication mga kapatid na tinatawag na later on pumayag si Yaqub alayhi salam. Pumayag si Yaqub dahil nga merong bagay na nakita si Yaqub sa kanila na nagpapatunay nga natutuwa ang kanilang mga sinasabi at sa panahon na ito ay hindi na sila nagsisinungaling. Bagkus seryoso na sila at talagang totoo at meron silang mga pinanghahawakan. Tunghayan natin ngayon mga siya sa sunod, ano mga pinanghahawakan? Ano ba yung na may offer nga na kayang i-offer ng mga magkakapatid na ito para manumbalik muli ang trust ng kanilang ama? O di naman kaya wala nang option si Yaqub, siya ay napipilitan dahil sa sitwasyon. So abangan po natin yan inshallah subhanahu wa ta'ala mga susunod at kaabang-abang na mga kwento na karugtong ng kwento na ito mula sa surah Yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.